Kumusta? Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Ating tutunghayan ngayon ang action disaster movie na pinamagatang Ashfall. Kasalukuyang nagdidisarma ang AOD o Explosive Ordnance Disposal ng nahukay na bombang nagmula pa sa panahon ng digmaan ng Korea. Ito si In Chang-jo, madidischarge na siya sa serbisyo. Subalit palagi pa din itong tinatawag para magtrabaho. Kaya niyang magdisarma ng kahit anong bomba, napadala na din siya sa Afghanistan. Ito naman ang asawa niyang si Jeong Choi, ipinagbubuntis niya ang magiging panganay na anak nila. Inirereklamo lang niya ang asawa dahil palagi daw itong wala pagkailangan niya. Gustong malaman ni Jeong ang kasarian ng anak niya, subalit ayaw sabihin ng doktora dahil ayon daw ang patakaran nila. Pagkatapos ng check-up tinawagan niya ang asawa para alamin kung nasaan ito dahil tapos na siya sa pagpapacheck-up. Sumagot si In Chang na malapit na ito, ayaw niya kasing sabihin na nanggaling siya sa pagdidisarma ng bomba dahil ayaw niya itong mag-alala. Subalit alam na din ni Jeong kung saan ito nanggaling dahil palagi itong pinapatawag. Sinabi ni In Chang na hindi na sila tatawag kahit kailan dahil discharge na siya. Habang nag-uusap sila, nasa matinding traffic naman si In Chang, nakita niya sa balita ang napakalakas na lindol. Hindi rin nagtagal tumunog ang cellphone niya at nagsimula ding yumanig kinalalagyan niya. Gumalaw ang mga gusali sa paligid niya at gumuho ang mga ito, kaagad niyang pinatakbo ang sasakyan na parang nasa Fast and Furious siya. Sa sobrang lakas ng lindol gumuguho din ang mga kalsada. Porsigido siyang mabuhay kaya't ginawa niya lahat upang makaligtas. Pagbaba niya ng sasakyan gumuho naman yung gusali sa paligid niya kaya't napatakbo siya na para bang katapusan na ng mundo. Kinalaunan, ibinalita na ang sanhi ng malakas na pagyanig ay dahil sa pagsabog ng bulkan. Pinapayuhan ang lahat ng Amerikano na lumikas na ng Korea dahil marami pa daw itong pagsabog na magaganap. Ito naman si Professor Kang Bong-rae, isang professor ng university, pinag-aaralan niya ang pumutok na bulkan sa nakalipas na 3 taon. Subalit walang naniniwala sa mga teorya niya. Sinundo siya ni Yoo Kyung-jeon, sekretary ng presidente, para hingin ang opinyon niya dahil napanood nito yung pagsasaliksik niya noon sa bulkan. Masama ang loob ni Professor Bong-rae dahil ayaw nilang maniwala sa kanya noon. At tinawag pa daw siyang hambog. Paalis na sana siya para lumikas dahil American citizen siya, subalit pinagbabantaan siyang e-blackmail ni Yoo Kyung para di siya makalabas ng bansa, kaya't napilitan siyang sumama. Sa meeting ng matataas na opisyal ng Korea, ipinaliwanag niya na kailangan paguhuin ang bulkan para mapigilan ang paparating na malakas na pagsabog at maaaring ikakawasak ng Korea. Kaya't iminumungkahi niyang pasabugin ang bulkan gamit ang bombang nukleyar. Nagulat ang mga opisyal sa mungkahi niya at hindi sila sumang-ayon sa plano niya. Pagkatapos ng meeting kinausap siya ng presidente kung posible ba talaga yung plano niya, sinabi niyang maliit lang ang porsyentong magtagumpay sila. Subalit sinabi ng presidente na mabuti nang meron silang gagawin kaysa panooring mawawasak ang bansa nila kaya't ipinatuloy ng presidente ang plano niya. Nag-apila siya dito dahil kakailanganin nila ng sapat na bombang nukleyar. Sinabi ni Yoo Kyung na nanakawin nila ang bomba mula sa North Korea na nakatakdang kukunin ng mga Amerikano. Inutos ng presidente na kailangan nilang magmadali at unahan ang mga Amerikano. Samantala, pinuntahan si In Chang ng opisyal upang bigyan siya ng misyon na kunin ang bombang nukleyar sa North Korea. Nag-alangan siya dito at sinabi niyang madidischarge na siya. Sinabi ng opisyal na isasama ang pamilya niya sa paglikas ng mga Amerikano at garantiyang makaligtas sila kaya't pumayag na siya sa kondisyon. Pagkatapos kinausap niya ang asawa na lumikas sila at may pinapagawa sa kanya sandali kaya't mahuhuli siya. Susunod na lang siya sa pier kung saan sila sasakay ng barko para lumikas. Gusto niya sanang malaman ang kasarian ng anak niya subalit hindi na niya ito itinuloy. Sinabi ng asawa niya na papatawarin siya sa lahat ng pangakong napako niya basta't dumating siya sa tamang oras. Hindi naman sinabi ni In Chang na sa North Korea siya pupunta. Kinalaunan, nagplano ang ahensya ng kanilang mga hakbang patungo sa North Korea. Kailangan nilang puntahan si Ri Junpyong, isang secret agent na nakakulong sa North Korea dahil siya ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang mga bombang kailangan nilang makuha. Mayroon siyang GPS na nakakabit sa katawan kaya't malalaman nila kung saan ito makikita. Itinuro din sa kanila ang pagtanggal ng uranium mula sa missile at ilipat sa detonator para ito ang magiging bomba nila. Kinagabihan lilipad na ang grupo para simulan ang misyon. Nakahati sila sa 2 team para sa pagtanggal ng uranium mula sa missile at isang team naman ng sundalo para sa pagpapasabog. Habang nasa eroplano sila at kakatawid lang nila ng border biglang nagkaaberya ang eroplano nila.
Sumabog ang kabilang eroplano at kinailangan naman nilang tumalon para makaligtas. Nang makababa na sila, tumawag ang commander mula sa headquarters para alamin ang kalagayan nila at kung nakikita ba nila yung pinagbagsakan ng kabilang team. Sumagot si Inchang na nakikita nila kaya't inutusan silang kunin yung itim na bag na naglalaman ng GPS tracker at mapa. Problemado naman si Inchang dahil hindi naman sila magaling sa pagpapasabog ng bomba. Pinuntahan nila ang eroplano para hanapin ang bag, patay naman lahat ng mga sakay nito, nakuha naman nila yung bag at nakalabas bago pa ito sumabog ng tuluyan. Tumawag ulit ang commander at inatasan si Inchang na tapusin ang misyon dahil wala na silang maibibigay na backup dahil sa volcanic ash at siya na din ang mamumuno sa grupo. Habang nasa biyahe sila, pinalakas ni Inchang ang loob ng mga kasamahan niya dahil takot din ang mga ito na tapusin ang misyon. Bigla namang pumutok ang baril ng kasamahan niya sa kaba, halos raw lahat sila matagal-tagal nang hindi nakakahawak ng baril. Pagdating nila sa pinagkulungan kay Junpyong, sinwerte pa din ang grupo dahil tumakas ang mga preso bukod kay Junpyong at patay na din ang mga bantay kaya't makakapasok sila ng walang problema. Sinabi ni Inchang na umaayon daw ang lahat sa plano kahit wala naman siyang plano. Kaagad nilang pinuntahan si Junpyong sa loob. Halos ayaw pa nilang maniwala na siya ito subalit ang GPS ang nagpapatunay na siya si Junpyong. Pinasabog nila ang pintuan para makalabas ito at nagtakbuhan naman sila sa pagsabog. Sinabi ni Inchang kay Junpyong ang plano nila. Hindi naman ito makapaniwala subalit pinangakuan siya ni Inchang na papakawalan at pwedeng manirahan sa South Korea pag natapos ang misyon. Sinabi ni Junpyong na maliligo muna siya. Subalit ninakaw niya ang mapa ng patago kay Inchang at kinain niya ito. Nasa biyahe na sila nang malaman ni Inchang na nawawala ang mapa nila. Ibinigay ni Junpyong ang wallet niya at sinabi niyang kinain niya ang mapa at siya na ang magiging mapa nila. Nagalit ang kasama ni Inchang sa nangyari subalit wala na din naman silang magagawa dahil wala na silang mapa. Gusto magbanyo ni Junpyong at pinagbigyan nila ito. Subalit pinatulog niya ang nagbabantay sa kanya at tinanggal niya din ang GPS sa katawan saka tumakas para hindi siya masundan. Kaagad hinanap ng grupo si Junpyong nang sandaling naalala ni Inchang ang sinabi ni Junpyong na nakatira ito malapit sa estatwa ng Supreme Leader. Pinuntahan nila ang lugar at sakto ring nakarinig sila ng putok ng baril. Naabutan nila itong kinakausap ang asawa na nagpakulong sa kanya bilang traidor ng bansa nila para hanapin ang anak niya. Sumama din ito sa kanila dahil gusto lang nitong malaman kung nasaan ang anak niya. Pagkatapos pinuntahan nila ang basement kung saan nakalagay ang mga bomba, dahil kabisado ni Junpyong ang lugar madali silang nakapasok sa loob. Nang makapasok sila ipinusas nila si Junpyong at sinimulang magbaklas ng mga uranium mula sa naglalakihang missiles. Samantala, umalis na si Jiyang para lumikas at umaasa siyang dun na sila magkikita ni Inchang sa pinag-uusapan nilang lugar. Habang nasa biyahe ito biglang may nagka-tsunami kung nasaan ito kaya't tinangay siya ng agos at nakaligtas din naman siya. Abala sa pagbabaklas ng bomba ang grupo nang biglang yumanig ang lupa ng malakas. Magsasara na ang pintuan ng basement subalit pinilit ni Junpyong na makawala mula sa pagkakaposas at hinarangan niya ang pinto. Papatakas na sana ito nang tinawagan siya ng katransaksyon niyang mga Chinese. Papatawirin daw siya ng China kasama ang anak niya kapalit ang detonator at ang mga nagbabaklas ng bomba. Natapos na lahat nilang tanggalin ang mga uranium at maayos na nailagay sa detonator. Subalit nawawala si Junpyong at nakaangat ang elevator. Akala nila mababaon na sila ng buhay dahil malapit nang gumuho ang basement, subalit dumating si Junpyong para iligtas sila dahil kailangan niya ang detonator. Habang naghahanda na silang umalis may nakaengkwentro ang grupo na gumagamit ng heat detector kaya't tinamaan ang mga kasamahan ni Inchang. Nakaisip siyang gumawa ng apoy para hindi sila makita at pagkatapos nalaman niyang mga sundalong Amerikano ang nakalaban nila. Itinakas naman ni Junpyong ang detonator at pinatulog niya si Inchang. Sa South Korea headquarters, pinigilan ng mga Amerikano ang balak nilang pagpapasabog ng nuklear sa bulkan. Walang magawa ang presidente dahil lumabag daw ito sa kasunduan nila ng pangkapayapaan. Nagalit naman si Professor Bong Ray sa nangyari kaya't umalis ito dahil sunod-sunuran daw sila sa Amerika. Nagmamakaawa si Secretary Yokyung sa kanya subalit umalis pa din ito. Samantala, tinawagan ni Junpyong ang kontak niyang mga Chinese na nasa kanya na ang detonator. Magkikita sila sa Bucheon kung saan naroon ang anak niya. Nagising si Inchang sa likod ng sasakyan na nakaposas ang kamay sa detonator. Sinabi ni Junpyong sa kanya na ibibigay siya sa mga Chinese na nag-aantay sa kanila dahil lumabag sila sa tigil putukan.
Sandali munang huminto si Junpyong para magbanyo, nakawala naman si Inchang mula sa pagkakapusas at kaagad niyang pinatakbo ang sasakyan, nakakapit naman si Junpyong at pilit na pinipigilan siya. Bumangga ang sinasakyan nila sa puno at kinuryente ni Junpyong si Inchang habang hawak-hawak niya ito kaya pati siya ay nakatulog din. Nang magising ang dalawa, umiiyak na parang bata si Inchang Jo at nagmamakaawa kay Junpyong na tulungan siya nito sa misyon niya. Sinabi pa nito na madidiscards na dapat siya subalit pinilit siyang gawin ang misyon sa North Korea pa. Kinalaunan buhat-buhat ng dalawa ang detonator. Nakakita naman ng kariton si Junpyong para mapadali sila at gumaan ang buhay niya, dahil sumakay siya sa kariton kasama ang detonator at nagpahila kay Inchang. Napag-usapan nila ang anak niyang hindi pa niya alam ang kasarian. Sinabi ni Junpyong na nakikita yon sa ultrasound na dala niya, subalit hindi alam ni Inchang kung paano ito basahin. Sinabi niyang sasabihin niya lang ang kasarian ng anak niya kapag sinabi din ito ang katapusan ng drama na paborito niya. Dahil hindi na niya daw ito napanood mula nung nakulong siya at pagkatapos umalis na sila. Samantala, sa South Korea nakasabay ni Professor Bong Ray si Jiang sa bus kung saan lilikas din siya. Nalaman niyang asawa ito ni Inchang Jo na pinadala niya sa North Korea mula sa sundalo. Nakita niyang umiiyak si Jiang kaya inabutan niya ito ng panyo. Pagdating nila sa pier, ayaw papasukin si Jiang ng mga bantay, dahil priority raw nila ang mga Amerikano. Gusto sana siyang tulungan ni Professor Bong Ray makapasok subalit ayaw nitong sabihin na kilala niya ang asawa nito. Biglang yumanig ang lupa ng malakas at nagkagulo sa pier, nagpumilit makapasok ang mga tao sa loob. Kaagad namang hinanap ni Professor Bong Ray si Jiang. Para tulungan dahil buntis ito, ayaw sumama ni Jiang sa kanya dahil antayin raw nito ang asawa kaya't sinabi na niya na nasa North Korea ang asawa nito. Pagkatapos tinawagan ni Professor Bong Ray si Yokyung para ipaalam sa kanya na hindi na siya aalis at itutuloy niya ang pagpigil sa bulkan dahil alam na niya kung saan ang eksaktong paglalagyan ng bomba at kailangan din nilang sabihin kay Inchang Jo ang bagong coordinates. Subalit sinabi ni Yokyung na putol ang komunikasyon nila kay Inchang Jo dahil hawak ito ng mga Amerikano. Kaya't inutusan siya ni Professor Bong Ray na magnakaw ng linya ng komunikasyon. Nagtagumpay siyang makapasok sa loob at makakuha ng kailangan niya. Nang palabas na siya, nahuli siya ng mga sundalong Amerikano. Nagpadala naman ang presidente ng mga tauhan niya para tulungan siyang makatakas, at sinabi ng presidente na ito na lang daw ang magagawa niya para sa kanila. Pagkatapos ibinigay niya kay Professor Bong Ray ang koneksyon ng komunikasyon. Samantala, naghahanap na maiinom ang dalawa nang biglang dumating ang mga sundalong Amerikano para hulihin sila sa pagtakas nila sa detonator. Dumating ang kasamahan ni Inchang na sakay sa bus para iligtas sila. Hinabol din sila ng mga sundalo, nang sandaling nasa mahabang tulay na sila, lumindol ng malakas at gumuguho ang tulay. Mabilis silang bumalik sa pinanggalingan upang hindi maabutan ng pagguho. Nahulog naman ang sinasakyan ng mga sundalong Amerikano kaya hindi na sila nasundan pa ng mga ito. Umalis na din sila kaagad sa lugar nang gusto naman kunin sa kanila ni Junpyong ang detonator, dahil ito ang magliligtas sa kanila ng anak niya na makatawid sa China. Sinabi ni Junpyong kay Inchang na imposibleng gumana ang plano nila, sumagot si Inchang na hindi niya rin alam kung gagana nga ba talaga ang plano nila, mapahinto ang bulkan, nandun lang daw siya para makasakay ng barko ang asawa at makaligtas sa pagsabog. Ibinibigay na niya kay Junpyong ang detonator, subalit nagbago ang isip nito. Ipinapaubaya na niya din kay Inchang na tapusin ang misyon nito na sana magtagumpay siya rito. Binigyan din siya ng mapa ng pupuntahan niya bago ito umalis. Habang papunta sila Inchang sa bulkan, tinawagan siya ni Jiang at sinabi nitong inulit na naman niya ang hindi niya pagsipot sa pangako niya. Nalaman din ni Inchang na hindi siya nakasakay ng barko. Kinausap siya ni Professor Bong Ray na nagbago ang paglalagyan ng detonator at wala na silang oras. Kinailangan balikan ni Inchang si Junpyong para makakuha ng panibagong mapa. Nalaman ng mga Amerikano na magkikita si Junpyong at ang mga Chinese. Kaagad naman silang nagpadala ng sundalo. Dumating si Junpyong sa lugar kung nasaan ang anak niya, sira-sira na ang lugar, nakita niya ang anak niya at tinawag niya ito subalit ayaw siyang lapitan nito. Dumating ang mga Chinese para kunin sa kanya ang detonator. Nagalit ito sa kanya dahil hindi niya dala ang detonator na ipinangako niya kaya't binaril siya nito sa tagiliran, nang papatayin na sana siya. Dumating naman ang mga sundalong Amerikano at nakipagpalitan ng putukan sa mga Chinese. Dumating din si Inchang dala ang detonator kaya't natigil ang putukan. Nagulat ang Amerikano nang makitang nakalagay lang ang detonator sa likuran ng sasakyan.
Nilapitan ng Chinese ang sasakyan para alamin kung totoong dala niya ang detonator. Nagulat ang Chinese nang makita niyang gumagana ito. Gusto niyang pahintuin ni Inchang ang timer. Sinabi ni Inchang na hindi na ito hihinto dahil wala itong pampahinto at umalis na sila kung gusto pa nilang mabuhay. Lumapit din ang sundalong Amerikano para kumpirmahin kung umaandar na ang timer ng detonator. Nang makumpirma nilang umaandar na nga, kaagad lumikas ang dalawang grupo sa lugar at iniwan na sa kanila ang detonator. Pagkatapos inutusan ni Inchang ang kasamahan para lumikas na din at isama si Junpyong at ang anak nito. Subalit gustong sumama ni Junpyong kay Inchang para tulungan siya, dahil alam nito na kaya pinaandar ni Inchang ang detonator para iligtas siya sa mga Chinese. At siya lang din ang nakakaalam ng pasikot-sikot sa lugar. Pagkatapos nagpaalam si Junpyong sa anak niya, sinabi niyang masaya siya na nagkita sila ulit. Umiyak ang anak niya at hinabol ang ama nang makaalis na ito. Tinawagan din ni Inchang si Jiang para ipaalam na matatagalan pa siya. Sumagot si Jiang na wag na siya ulit mahuhuli kung gusto niyang makita ang anak sa personal. Nangako naman si Inchang na uwi siya kaagad at pinatay na niya ang tawag. Habang papunta ang dalawa sa bulkan, nagsimula na din itong sumabog. Kaagad nagpunta sa tunnel ang dalawa at hinanap ang lokasyon ng paglalagyan ng detonator. Nagkaroon ng malakas ng pagyanig kaya't nasira ang generator ng tunnel. Hindi na nila mapapagana ang elevator na magbaba sa kanila sa kinailaliman nito. Nakaisip si Inchang na putulin na lang ang kable ng elevator gamit ang pampasabog, subalit kapag nakababa na hindi na ulit makakakyat sa itaas. Ikinwento ni Inchang kay Junpyong ang katapusan ng gusto nitong drama at nalungkot ito sa nalaman na namatay lahat ng bida. Inutusan niya si Inchang na kumuha ng lubid, pagkatapos pumasok siya sa loob ng elevator at isinarado niya ito at itinali ang sarili sa detonator. Sinabi niya kay Inchang na hindi niya alam ang kasarian ng anak nito kaya alamin niya na lang ng personal. Pinigilan siya ni Inchang sa binabalak niyang gawin, sinabi ni Junpyong na siya na ang bahala at wala din naman na siyang lugar na babalikan. Nakiusap siya kay Inchang na siya na lang ang mag-alaga sa anak niya dahil wala na itong kamag-anak. Hindi rin daw siya nagpakaama sa anak niya. Kaya't pinapaalis na ni Junpyong si Inchang para magpakaama siya sa magiging anak niya. Pinipilit naman siyang pinigilan ni Inchang subalit nagpahulog na ito. Lumabas na din kaagad si Inchang sa tunnel, habang si Junpyong dinala ang detonator sa nakasaad sa plano. Pagkatapos kinain niya ang kandi na binigay ni Inchang habang nakasandal sa detonator at sumabog na ito. Nanganak din si Jiang sa mga oras na yon, nagtagumpay ang plano ni Professor Bong Reikang na mapahinto ang bulkang sa pagsabog. Masaya ang lahat na napigilan ang pagkawasak ng Korea. Makalipas ang maiksing panahon, dumating si Professor Bong Rey mula sa Amerika, sinalubong siya ni Yokyung, sinabi nito na gusto niyang tumulong sa pagsasaayos ng Korea at dito na siya ulit maninirahan. Samantala, masayang naninirahan sila in Changjo kasama ang anak nila at itinuring na rin nilang anak ang anak ni Junpyong. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. Mag-like na din at mag-subscribe sa channel na ito. Salamat! Hanggang sa muli! Paalam.